vlogger's eyeball. Gusto naming maimbitahan. Libreng kami. Kaya pala. Ngaw. Ay. Love, lagi namang love. Welcome back to our YouTube. Lumabas na pala yun isa. Numinit na kasi, girlie. Yan nga pala si Jenny. Jenny. Like Jenny? Ito nga pala si Jure. Nakakainis ka ko sa Lisa Bag. Lisa. Maku. Bala na kayo kung sinong Lisa yan. Oo. Comment down below. Dito mamaya lang. Kami, watch party kami sa isa't isa. Dikitan. Isdaan. Bahala na kayo. Okay, welcome sa aming vlog. Nandito kami finally after 4 months of planning. Yes! Para sa inyo to, guys. Dahil nga, gusto namin mag-podcast! Ayan, nagkasabay-sabay. Meron... OA. Sa lahat ng nakikringe, pasensya na. Kami rin. Pinupush lang namin talaga. Kasi pag hindi namin inumpisahan, wala. Pero alam mo, kapag may basher ka, Basher agad? Wala kami topic. Magsha-shoutout lang muna tayo. Wala kami sa sikat naming vlogger na taga Winnipeg. Mag-ano ka naman eh. Happy birthday. Ayoko. Oh. happy birthday! Thank you so much to sa mga bumati. Ayan. Yes. Yes. Ay, ganun pala dapat yung boses. Imo-modulate. Ganun pala. Hindi malakas. Hindi yung... Guys, natutunan kami ngayon. Modulate yung boses. Hindi yung laging, hi, babe. Oo, kalma lang. Bilang... Baby, kalma. Oo, bilang first, podcast. Baka mapagod agad kami. Ang energy ganito. Sa unang episode namin, ang pag-uusapan, ano ang pathway naming tatlo papuntang Canada, Winnipeg. Okay, so, ang common denominator natin yan ay Canada at ang common denominator sa Canada ay ang Winnipeg. So, pag-usapan na lang, let's go around that topic. Yes, Ganun na lang. Yes. Naman tayo lahat nagkakilala. Oo. Let's start tayo sa ilang years ka na dito. Ay, teka. 2009 eh. Pakabilang nga. 14 na. Kasi October kami. October 2009. Tama. Okay, 2009 ako dumating. Ilang taon ka Dalaga pa ako nun. Dalaga pa siya. Ilang taon ka na? Mukha pa rin naman dalaga. Ilang taon ako nun? 16. Wow, baby girl siya na dumating. Nakakainis. Ayoko ng computer. Oo. Okay, eto naman si Jure. At Jure TV. Ilang taon na lang. Yon, so ilang taon na ako sa Canada. Magsa 7 years sa November. So medyo fresh pa rin, pero luwag-luwag na. Naka-LL. Naka-LL na si ate girl 7 years. Go. Okay, so ako naman. Ilang taon ka na, Ang girl? sa Canada. Fresh of the freshness. Fresh of the freshest. Para bang isda. Cherise. Girl, A year and a half. ang bilis. Ang bilis, no? A year and a half, oo. So, 14 years ago, what was your impression about, kasi di ba galing kang Pinas, tapos diretso Canada, tama ba? High school ka na, girl. Ay, oo, high school ako. Anong impression? Takot nga ako mag-English dito, girl. Nakakaloka. Tapos yung... Lagi tatanong sa'yo, how are you? Sabi ko, I'm fine. I'm fine! Yung pala dapat sagot mo, How good about you? pala. No, I'm good, diba? I'm How good. about you? You have to return the... Huwag mo siya Ay, pagalitan. sorry. Basta, I'm good muna. Taka! Oo, kasi pero explain natin yan mamaya. Ikaw naman, unang mga impressions mo? So, first time ko malalayo sa pamilya ko sa Pilipinas. At yun nga, dahil ang pathway ko papunta ng Canada is spouse. First time ko rin makakasama yung napangasawa ko at yung pamilya niya. So, ang daming changes sa akin nun. So, malaking changes talaga. Sobrang umikot ang mundo ko. Ibang-iba talaga. From the Philippines, pagdating dito, yun nga, ang daming opportunity dito. Ikaw lang talaga yung parang paano mo
i-ready yung sarili mo doon sa mga opportunity na yun. Sobrang dami. Yun. Para dumami ang vlog, iiyak mo na yun. Charis. Okay, ako naman. Seryoso naman pala. Oo nga, ang seryoso nga niya, pero okay lang yan. Okay, modulated na tayo. Oo, modulated na tayo, kumalma na tayo, hindi na tayo masyadong excited. Ako naman, a year and a half coming here from, hindi kasi kami galing ng Pilipinas, galing kami ng Dubai. So medyo, we were accustomed to a different culture. Ganon. Sa different lifestyle, different, pamumuhay generally. So, seryoso, di ba? Ang impression ko, galing sa malaking city to a little town, medyo nahirapan kami kasi parang hindi accessible. Feeling ko lang kasi nga, Sobrang accessible doon sa pinuntahan mo. Oo, lahat. Pagbaba mo, may ganito. May train, whatever. Correct. 1:00 ng umaga, buhay pa. Okay. Alam mo yun, gano'n. Actually, number one, unfortunately, para sa akin ay ang safety. Oo, may ganun akong, Sa Dubai, Ben? Sa dami din kasi ng balita rin na Oo. nakaka-paranoid yung mga maglalakad ka lang sa gabi. Parang hindi siya advisable dito. Oo, gano'n. Pero kasi, Pero ako dati hindi naman ako natakot, ganun. Pero experience ako, kunyari, after work, kung mga after midnight na kasi, magbabas pa ako. Tapos yung may tumatabi sa'yo na yung laseng, ganun. Pero hindi Sa ako bus yung super yan? Sa takot. bus? Sa bus stop, ganun. Tapos tatabi lang naman sa'yo, tapos wala, mag-move lang ako. hindi mo, kasi, Hindi mo sinuseryoso, mga Oo. threat. Pero sa iba kasi, hindi sila sanay sa ganun. pero naniniwala ka ba na merong mga taong walang stranger danger? Na may, tawag nila ay stranger danger. Kung naiintindihan ko ng maayos, ang stranger danger ay, kunwari, alam ng lahat ng tao na sa area na to, Hindi safe. hindi safe. Pero hindi mo yun iniinday. So, go there and wala namang mangyayari. Alam mo yun. Meron ako friend na gano'n, na stranger, wala daw siyang stranger danger. Ibig sabihin, kahit pumunta siya sa North End, ano ba yung North End, sabay yung North End, she doesn't mind kasi nga parang wala siyang pakialam. Kahit naman kasi saan ka pumunta, kung danger ka, kung may mangyayari sa'yo. Parang ganun yung mindset ng friend mo, feeling ko. Feeling ko ganun nga. Ako kasi, nadadala ako sa programming ng pumunta dyan. Ganun nga din ako siguro dati. Pero yung experience ko kasi hindi naman ganun kalala. Kaya inisip ko, hindi Ako ganun. naman, sa sobrang panonood ko ng mga true crime, Yeah. podcast, sobrang paranoid kong, minsan nga nasa park lang ako, syempre sasamahan ko yung anak ko, tapos may matanda doon, siya ba talaga nandun para sa may magbabantayan siya or may tinitingnan lang siya? Sobrang paranoid ko kasi nga sobrang true crime. Na-apply ko sa buhay kasi sobrang observant na ako, pero minsan hindi siya nakakabuti kasi bakit ganun yung tingin ko sa mga tao? So, parang kang nag-overthink, ganyan. Super over. Oo, Pagka-super, talaga yung pansit talaga na. Super OA. Paki-move natin. Pa-explain nga ako mga pagkain dito. Palagyan nga to nun sa Greenwich na gano'n. Ano ang tawag doon? Yung pansalo ng sa Greenwich na gano'n. Sana sa second episode wala nang tatas. Oo, di ba? Lumawak na lumawak. Okay, balik tayo sa Canada. In terms of convenience naman. So, ano naman yung na-enjoy nyo? Yung pera lang talaga. Feeling ko kasi parang madaling kumuha ng work dito. Tapos ang daling mag-ipon. Kasi yung yung cost of living, well, dati kasi medyo mura, ngayon Mahal na din. nagmahal-mahal na rin. Yun nga, sabi ko nga kanina, maraming opportunity dito. Ikaw na lang talagang gusto mo mag 2 job or 1 job. Ako naman kasi may anak na, hindi na ako umabot dun sa 2 job para makaipon ng bonggang-bongga. Pero kung gusto mo din talaga na makakaipon ka din talaga. Pero uunahin mo din yung mga kailangan ng pamilya mo, back home, tutulong ka, ganyan. Iiyak mo na yan, girl. Tsaka yung kailangan nyo dito, magsisettle kayo, ganyan. Na-enjoy talaga dito yung mga friends. Yan. Hindi madali ang buhay dito, pero eto, yung ganito kasimple, magkakainan sa labas, tapos kasama yung mga friends mo. Eto na yun, yung buhay dito. Na-enjoy mo ba yung snow? Actually, Ayan, snow naman. Okay. ayun, fall actually. So, ang Ayoko kasi yung yung summer na matagal. Alam mo yung sa Pinas, parang all year. lahat na summer. Okay. Ganun. Ang na-enjoy ko dito, siguro yung lamig.
Pero hindi yung OA na lamig kasi minsan OA din. Sobrang OA niya. Oo. So, ngayon, dahil na-bring up na ni Ai Antoinette, so, snow naman. Pag-usapan natin kasi Canada is known as one of the coldest countries in the world. Okay. So, ako, excited, kasi sa Dubai, it's plus 40 and above. So, nag-plus 51 recently. Sobrang init. Ganun siya kainit. At ang sinasabi ko na plus 51 ay hanggang, siguro kung may 12 months, 8 months, ganun. Ang positive. Hindi naman positive 51 every day, pero generally, mainit yung country na yun. So, na-enjoy namin dito. Pagdating namin kasi December. So, malamig. Tapos, ang ganda. Kasi puti lahat, oo. Pero nung nag-commute na kami, Yung reality na. so iba kasi yung yung idea na nakatira ka, you're living in kasi you live, 'di ba, in the thing. Kaysa sa nagbabakasyon Bakasyon ka ka, lang. na ang ganda, picture tapos sakay kayo sa bus next destination. Yung snow. Yeah, syempre, ilang taon lang ako nung dumating ako. So, 24 ata ako noon. Syempre, pag nanonood ka ng mga Hollywood movie, lagi na lang snow. Syempre, parang dream mo lagi yung ganun. Tapos, nung nakita ko na in person, ito pala talaga. Sobrang lasa niya. Tapos may usok pa. Yung usok-usok pa. Gumagano-ganon ka pa. Kinain mo yung snow? Ba't ko naman kinain? Sabi ko usok-usok. No, may nakita ako. May nakain Yung mga, mga first time. No. So, yung na-experience ko na siya, so, mga first week, ang saya. Pero yun nga yung sinabi niya, nung kailangan mo na tumira, Oo. to live with it, at Malinis. ilang buwan, Ilang ba na? almost 6 months, puro snow lang, at lagi kang magsusuot ng 3 layer and everything. Yun na yung reality na, parang nakakapagod siya. Yun. Pero na-experience nyo na yung hail? Ay, hindi. One time nagbabas ako, nag-hail, girl. Sabi ko, oh my God, wala na akong pupunta na sa bus stop. Oh. Ako nung Never nag-school ako, nung nagbabas din ako. Feeling ko one time lang. Pero buti hindi siya yung yung super Sobrang lakas lakas. kasi mababasag yung Oo. Ikaw, gusto mo mag-share dito? Dito ka sa vlog. Ito nga po yung yung... 20 years. 20 years. 20 years na sabi ni Peg. 20 years na parang wala lang. Mahirap sa umpisa pero habang tumatagal, nasasanay ka na. Sorry. Kasi 20 years na siya, so na siya, parang nasa sistema na Nasanay na niya. siya. yun. Parang, Oo. ano ka pa lang nun, no? High school. So ngayon, another impression din ng mga nanonood sa atin dyan sa Pilipinas. Shout out. At kahit saan sa mundo outside of Canada. Na may plano pumunta. Correct. Ako to, ang impression ko dati na kapag Canada ka at ilang years ka na, more than 10 years ka na, dapat may twang ka na. May twang ang iyong accent. Yung mga, May mga... explain. Bilang 20 years. Ate, mag-English ka na. Ay, no. NO lang. Tinapos kayo. Ikaw. 14 years. Pardon me? Ay! Pardon me? Sure. Parang hindi naman talaga. Hindi Yung ka ano? Accent Ha? is like a Batangas accent. Something ganun. Like, Cavite pa rin. Cavite and Batangas is the same. Yeah, same. Hindi ko sabihin English because you're living here. No, actually, kasi Ang kapag ano, accent kasi the Canadian is like sounds like the may E. Like, I know Di ba yung sa Batangas accent is the same lang. Like, Cavite. So, lagi may E. Oo. Parang walang may... Ganon. Oo. Parang walang letter sa dulo. Lagi kinakain yung letter sa dulo. Pag, parang parinig mo lang ganun. Parang kala mo may letter. May kwento ako. Noong 2018, bago kami pumunta dito, so maten kami ng wedding ng pinsan ko. So bakasyon lang yon, right? Tapos, ang una namin pinuntahan ay Toronto. Is it Toronto or Toronto? Toronto. Okay. Oo. Silent T. Correct. So then, nag-tour kami doon kasi bilang gano'n naman ang mangyayari dahil 3 days lang kami doon. So meron doon parang market, tapos may tinda sila ng mga souvenirs, ganyan-ganyan. Tapos nakalagay doon, Canada Di ba? Siyempre, hindi namin alam na A yun, di ba? Charis. Ano nga to? So si John, akala niya, yung shirt na yun, pang Pinoy. Kasi parang alaeng Canada eh. Oo, gano'n. But it's not Canada but it's Canada
Ganun. Kasi nga parang nakarelate tayo as a Pilipino dun sa A. Oo. Pero bilang Winnipeg particularly, ang dami talaga ring Pinoy. Aminin natin yan. Ang population ng Winnipeg ay Kaya, diba? Marami. Like, ang pinaka dito, puro, number 1 kasi dito is Pampanga, Batangas, Cavite. most na, Pero ngayon parang Filipino pa ba yung parang second? Kasi feeling ko Mga Indians na, oo. Ngayon, karamihan. So nung dumating, I think in the earlier years, according to in the earlier years, I think Filipinos yung dominant na population dito. And then obviously it changes depending on kung ano nangyayari sa mundo. Like recently nung dumating kami, it was full of Ukrainian naman, di ba? Dahil sa war. So another thing pala na napansin ko dito ay very inclusive ang Canada. In a good and maybe in a little bit questionable aspect. Wala sila masyadong yung question ng races, walang ganun. Oo. So, very very ingat sa topic na ng race, 'di ba? Pero on the other hand, dahil for example, may magnanakaw or something, hindi mo rin pwedeng hawakan or i-detain kasi may human rights nga kasi sila dito, girl. 'Di ba? Ganon. Pero pag sa yan, Cubao, kuyog na yan. Nakuyog na yan. Pati habulin nga yan. Dito hindi mo pwedeng habulin eh. Oo, di ba? Kunyari lumabas na sila ng store, hayaan mo na. Oo, hayaan mo na. In terms of, ganito, nung nasa Dubai kami, ang end goal ng mga tao is lumabas ng Dubai, obviously, right? So either mag-retire sa Pilipinas or to go elsewhere. So sa case namin, nagtry kami ng Canada. Marami na nagpunta ng New Zealand, marami nagpunta ng Australia. Ganon lagi yung ikot. Oo, ganon lagi yung ikot. Sa Dubai ka. For work lang talaga siya kasi wala ka naman pwedeng chance na mag-citizen or yeah, pero resident kami doon kasi yung namin passport may tatak naman residency, but you are resident there For certain time. no for as long as you have a sponsor employer. So then pag lumipat ka, pag nawalan ka ng work ngayon, babalik ka sa visitor status, tapos pag na-employ ka, pwede i-convert lang nila to residence. So, ganun lang yung cycle. Oo, so ibig sabihin, Siguraduhan. walang kasiguraduhan. At actually, nasa sayo na yon. Okay, ito na yung realization ko. Pero dito ang dali naman. Kasi dito 5 years ka lang magstay eh. Correct. So pero doon, walang tax. Walang tax. You get, your money is your money. Wow. Ganon. Walang, kung nababawasan ka ng $500 per... Ayoko na ng citizenship. Actually, siya sa akin lang to, pero okay, tapusin ko lang yung idea ko. Pero, kailangan mo on your own na i-manage yung finances mo. So, meaning, on your 65th year sa mundong ito, dapat may establish ka na sa Pilipinas o kung saan ka magsisettle. May ipon ka na, so then you can sustain the rest of your lives after your retirement. Dito naman, ang napansin ko, making sure. sorry, sa Dubai muna. Because medyo maganda yung kita doon. Same goes lahat sa Middle East. Saudi, ganyan. Maganda yung kita doon. Then you get to enjoy it in the present. Yun yung napansin ko lang. Lahat ng gusto Dito, it's more parang family mindset eh. Yung parang dapat magkabahay. Oo, wag muna tayong lumabas. except for you, kasi good for you actually na ginagawa mo yun. Kasi habang able ka, di pa masakit yung balakang mo, gawin mo, mag-travel. Lodi ka namin yan. So ganon. Saka pati yung industry nyo kasi maganda. Alam mo yun, parang alam mo na, Worth it. pangmalakasan, ganyan. Diba? Brilliant. So dito naman, ang nila, ang napansin ko lang, baka mali din ako huwag niyo kaming i-bash, Charis. Ang napansin ko lang ay ano nga to, you work para maganda yung retirement benefits mo. Kasi nga, na pag-ipunan mo when you were younger. But then, kung hindi mo rin may enjoy, Bakit ka or kung hindi ka strategically nag-iisip na hindi ko enjoy yan kasi anyway, pag nag-retire ako, I have the money to spend. Pero how would you spend that? Would you spend that
how. Kasi nga, if you don't get to travel or, you buy whatever you want, when you're old, how will you be able to enjoy? Pumunta kami na sa Switzerland, tapos ang dami naming nakitang yung group tour, tapos yung Yes. matatanda, tapos parang, eto, laging, alam mo naman, extrovert yan kaya kinakausap. Very ako siya. Si John ang hindi maganyan. Ganun. Yung sinabi nila na dapat ginawa daw nung bata pa. Yes. Marami rin Kaya, na ayun. Kasi lagi nagpo-focus, paano kami bukas, paano bukas, tapos Then hindi you ka don't na, enjoy hindi the ka na present. nabuhay ngayon. Oo, totoo yun. So, ganun nga. So, parang ang inisip ko, buti na lang din, nag-spend na rin kami ng time doon. And Bago then, ka pumunta dito. oo, so yun, nakapag-travel enjoy na rin kami, ganyan-ganyan. Pero syempre, again, babalik tayo sa conversation na ayoko nung pumunta doon. Gusto ko pa rin magbiyahe nang matanda ako, pero paano kung masakit na nga yung balakang ko? Alam mo yun, ngayon na nga, sakit na nga. Paano ka makatatapos walk, di ba? Oo. Iba talaga. Oo. Pag nag-work Iba yung mindset. Kaya kung merong mga, iba kasi yung experience, iba yung learning ng travel. Alam mo yan. Di ba? Ang dami talagang nababago sa'yo. Oo. Saka feeling ko humbling siya. Ganon. Pero ibang topic na yung travel. Yes. Ganon. Topic na. So iko-close ko lang sa yung retirement nyo, ano bang naisip? Syempre dito na, dahil may mga bahay na kayo, or kung iniisip nyo pa ba yung iba? Kung uuwi pa ng Ikaw muna. Bilang 20 years. Uuwi ako ng Pinas kasi, Ay, uwi ka pa rin? kasi may mga lupa doon na asikaso, hindi mo pwede pabayaan. Okay. So, kailangan i-manage mo yun. So, kailangan magdudual citizen ka para makabalik ka dito, makakabalik ka rin na Dual Pinas. ka ba? No, hindi ako dual. Hindi mo pa idudual yan. Hindi pa. Pag, pag retirement na. Okay. Kasi hinihintay ko yung Magic 80 talaga. Yun talaga ganon. gusto ko. May magic Ano ka Magic rin, 80? Sa shared health. Ano ibig sabihin ng Magic 80? Yung parang years of service. years of Ano ba yun? service yun. Plus years of service plus yung age. Sa age mo. Hindi ka Dapat maging 80 siya in total. Oh, okay. Hindi natin yung alam. Sa next topic na yun. Sa mga mga healthcare nurses. Oh, okay. Tayo Hindi tayo kasali. makaka-relate. Hindi kami kasali dun sa Magic Parang 80. pwede akong mag-retire ng ata 54 ata. Yeah, very good. So yun naman din yung isa pang side of it. Kung Tatagal ako. kung nandito ka at an earlier age, at dito ka nag-establish, nag-aral, nagka-career, then you finish your Mas maiksi yung retirement mo. Mas maaga. Mas Then you maaga can na pwede ka enjoy. na mag-enjoy. Correct. Ikaw, retirement. Yung retirement, hindi ko pa siya naiisip ngayon. Pero yun nga, gusto ko din na, syempre na, meron akong means na pabalik-balik din sa Pilipinas. Sa Pinas pa rin. Yeah. So, saving pa rin talaga. Save and save and save. And enjoy. And enjoy din pala. Minsan nakakalimutan ng Team Javier, pero darating din kami doon. I-book mo lang. Alam niyo ba yung FIBI? Fuck it, book it. Ay, Yan ang bago nating motto. Ay, bago ko na rin. Oo, di ba? O, whatever retirement. happened. Ayun, no, mas maaga siyang option. Dito. Dito ka na. Bata pa kasi ito na nandito eh. 16. Ayun. Nag-start na siya ng Pero hindi ko pa siya naisip-isip din. Oo, bagets pa kasi kayo. Pero Okay, so yun na ang topic natin for today. Sana masundan. Sana may natutunan kayo sa na-share namin. Dahil kami ay meron! Dahil sa susunod, gusto pa rin naming mag-podcast! Bye! faster na pala tayo. Alam mo naman pala. Ang galing! Bye!